Hi, good morning. Mula dito sa The Hague. Today is June 3rd, 3:47 a.m. Gising na gising ako kasi may mga ginagawa tayong pagkakakitaan sa buhay, di ba? Kahit nandito tayo sa ibang nasa ibang planeta tayo ay isang planeta. Kahit nasa dahig tayo ay kailangan nating kumilos. Okay, I think napanood nyo ba yung ating interview with Mayor Baste? Yan pala nakikita. Teka ha. Tignan ko may bagong drama yung StreamYard. Nakikita nyo ba yung mga comment nyo dyan sa gilid? Di ba ang ganda? Tignan natin yung mga comment dyan. I hope yung mga trolls. Hayaan mo na yung mga trolls. Anong gusto niyong pag-usapan? Paki-share nyo ito. Uy, si Rano Ochi. Marami kasing kwento dito sa The Hague. At I think you deserve para malaman ninyo. Kailangan ninyo malaman ng mga eksena sa buhay. So, tignan natin ang... teka muna, matutuloy pa ba ang impeachment ni Inday? Mukhang baka hindi na. Baka hindi na matuloy ang impeachment ni Inday Sara. Di ba? Baka hindi na matuloy dyan sa Senado, di bongga. So, tignan muna natin itong mga eksena. Si Julius Jao, si Mitch, ayan, si Kiko Dumlao. Okay, tignan natin ito. Dami pa yung mga chuba-chuchu. Teka lang. Okay. Kailangan kasi address yung mga pangyayari dito sa... Kailangan ko lang kasi tulog na si Spokes. Okay. Tignan natin ito. Paramihin muna natin kasi parang mas maganda. Maraming mga balita. Hina ko yung boses ko kasi madaling araw na dito. Kanina, pumunta kami sa Duterte Street, dito pa rin sa The Hague. Gusto kong ulitin, one-way ticket lang po yung kinuha ko. At hindi ko pa alam, palangga, sino yung naka-green na pa X. Oy, Julius Jao, yan ang pag-uusapan natin. Yes, ganda mo naman. I love you from Vancouver, sabi ni Harry Santos. Actually, Jumoba na ngayong Tesla ko eh. Okay. Una, gusto natin pag-usapan. May mga nakarating sa atin na information, pero ayokong pangunahan, pero may mga lumalabas-labas na baka hindi na nga, baka mamatay na yung impeachment, okay, na ginagawa ng mga bangag. Tingnan ko lang. Papakita ko lang to kasi I think kailan nyo makita yung bulaklak na binigay sa akin ni Spokes Harry, galing ng palengke, di ba? $5 lang to. Can you believe that? $5 lang in The Hague. Ang muna ng mga prutas dito, yung tig$5 sa Amerika, dito tigwa $1 lang. Okay, wow, like ko malaman yung pa-X. Ano ba title natin, mga hitad? Meet and greet lang pala. Unahin mo natin si Amy Marcos bago si XX. Napag-alaman ko, ito coming from Spokes Harry, diba? Alam mo naman si Spokes Harry, talagang talagang straightforward yan taong yan. At napag-alaman ko, kanina nag-usap kami. Kasi nga, na-imbiyer na ako dahil may mga nagsabotahe dito sa amin. Ang dami kong nalamang information. You have to learn, you have to know what's going on here. Sa The Hague, marami kasing gumagamit sa mga Duterte at kay Inday Sara. Picture taking and everything. Pero may mga makakaliwang grupo. But we'll talk about that later. Punta mo dito kay Senator, kay Amy Marcos. Kasi may mga nagpapalabas na kesyo si Amy Marcos ay talagang, sabi ko nga, tinanong ko nga kanina kay Baste, kay Mayor Baste, na si Amy ay bringer of hope
para kay PRRD na makauwi and everything. Narinig nyo naman. Ay, parinig muna natin to bago si Amy. Ito ha. Kanina, tinanong ko si Mayor Baste. Sabi ko, ito, pakinggan nyo. Ito ha. Gusto ko na i-clarify kasi minsan may mga tumatabas na nagkala-controls niya o whoever na parang ang pagdating dito ni Amy Marcos, parang pinakalabas sila, parang siya yung winner of for the home. I just want to correct meron ba siyang power to make your homes? Kasi yun yung mga lumalabas sa mga homes. Kasi, nakawin na kasi narinig nyo? Ang tanong ko, pasensya na kayo mainin boses ko ngayon kasi madaling araw. Ang tanong ko, may mga lumalabas kasi na trolls na sinasabi na si Amy Marcos ay nakikipag-collaborate kay Kaufman at siya yung parang wow, siya yung magbibit-bit pabalik kay Pangulong Duterte. Narinig nyo naman ang sinabi ni Mayor Baste na nakauwi na ba si Senator Amy? Diba? Ang galing nga sumagot nakauwi na daw. Ang sabi niya, hindi totoo. So, hindi totoo na si Amy Marcos ay nakikipag-collaborate para mapauwi ang ating Pangulong Duterte. By the way, yung meet and greet lang pala, yung ginawa ni Amy kay Kaufman, optics, di ba, sabi ko sa inyo, wala po siyang power para pauwiin ng Pangulong Duterte. Actually, may mga hakbang na gagawin pero hindi ko na pangungunahan dahil I will let Inday Sara to do the job, di ba? Pero may mga information, di ba, na may possible way na I hope, I'm praying so hard na mapauwi ang Pangulong Duterte, walang visa, kumbaga, yung ginagawa nila ngayon, o yung pangidnap ni Pangulong Duterte. At syempre, I will let the lawyers talk about it dahil wala naman akong alam dyan. Akin lamang ay na-excite ako doon sa possible na pwede siyang mapauwi ng mabilis. Okay? May ganun palang legal remedy. Okay? So gusto ko lang iklaro, mga kababayan, hindi po totoo, fake news, na si Amy Marcos ay magiging utak o nagpaplano para mapauwi ang Pangulong Duterte. Isang kapot-apot, kajuta-jutahan yan. Isang optics yan. Narinig niyo mismo sa pamilya. Okay? At sinabi mismo ni Amy Marcos kay Spokes Harry Roque na yung pagkikita nila ni Kaufman ay meet and greet lang. Meaning, picture-picture lang. Di ba? Katulad ng ginagawa natin dito sa Dahig kapag nagkita-kita tayo. Nakaka-visit lang kasi na ginagamit ang Pangulong Duterte, di ba? Sa advantage niya. Yun, na although, friends nga siya ni Inday Sara, ang problema, I just don't know kung ito bang mga trolls niya ay, kasi mga nababasa ko sa comment section, mga trolls ni Amy, all of a sudden, ang daming trolls. Hindi totoo. Amy, wag ka nang ganyan, Yan ang masakit kasi, lalo na sa mga supporters totoong supporters na you traveled from far away, you spend your own money and everything, tapos may mga ganong siya. Okay, gusto nating linawin, hindi totoo na si Amy ang mag-uuwi kay Pangulong Duterte, okay? Wala po siyang nagawa, bumalik na siya sa Pilipinas. In short, katulad ng iba, nag-picture taking lang. Tapos ginawa ng angulo, ginawa ng optics na may mga pinaplano. Lawyer ba siya in the first place? Lawyer ba si Amy ng Dutch lawyer ba siya? Di naman. So, nakakaloka. So, sinabi niya mismo na optics lang. I mean, meet and greet lang. So, itigil na yung mga trolls na nagko-comment dito ngayon, ha? Mga kajotahan na siya ang bringer of hope for PRRD, to bring PRRD home. Ang pamilyang Duterte, hindi naman ako nagpiling-pilingan dito,
nakikita natin si Vice President, ang kanyang family, ginagawa nila yung legal way para mapauwi ang Pangulong Duterte. Kung meron man maitutulong si Amy Marcos, yun nga, yung sinasabi ni Inday Sara, yung nag-open siya ng investigation. O, di ba? Nag-open siya ng investigation, pero na ang dahilan kung bakit napadukot ang Pangulong Duterte ay yung buwaka ng ina niyang kapatid. Kaya nga nung nagkita kami, sabi niya tanong niya kung galit ako sa kanya, sabi ko, galit ako sa kapatid mo, hindi personal yung kapatid mong bangag at ang hipag mong Satanas. Tinawag ko yon. Okay, here we go. So dito po kasi sa Dahig, mga palangga, syempre maraming pumupunta, and I believe yung mga pumunta dito katulad nila Kong Marcoleta at yung iba pa, sila Attorney Vic, ang pagkakaalam ko, inimbita sila to come here. Diba? Ang alam ko dyan, iniimbita sila Doc Mata, pumunta din dito. Pero meron kasi talaga mga not really personalities, may mga tao na, kasi marami tayong nakita dito na mga tao na hindi ko naman kilala. Pero may, according dun sa mga reports, may agenda para mag-picture taking. Para lang masabi na doon sa event. Meron mga iba, ito ha, chika bumbong. Meron namang iba na ngayon pa lang, pumuporma na, bumabaliktad na. Kasi mukhang nararamdaman nila na hindi na magtatagal si Bangag. Yan po yung mga information na nakarating sa atin. So, ano ba yung mga katanungan natin? Ay, katanungan ninyo, baka makalimutan natin. Okay, let's talk about Amy pa rin. Sabi nga ni Carmen, wala yan si Amy, ek lang yan. Sabi, di ba sabi ni Miss Anelet yan? I will show you something here, darling, okay? Tingnan natin to. Oh, ito ba yun? Ito. Ito yung tanong kanina, si Julius Jao. Okay, diyan mo yan, Julius. Pakita natin na. Pakinggan nyo to. Ayan, no? Pakita nyo. May nagsimutahe sa amin. Ayan. May kumigil kay Hari. Gawi! Ayan yung censorship. Nawala tayo ng sound system. Ay, babangag kami. Tingnan mo dyan, ha? Anyway, nag-enjoy ba kayo sa sayaw namin ni Mahalika? Sayaw niyo ba yun? Matan daw. Bola kayo Bakit mas popular pa rin yung mga kuya? One more time! Ano rin niya? Ayan, no? Wala sila! Dance lang sila. Oh. Kaya napatigil si Hari. Tsaka ako. Ayan. Bangag! Nakita nyo, hindi pa nagsusunan. Bangag! Giwi! Nakita nyo, panoorin nyo. Actually, na-pinpoint. Pero ba si ano? Ang tao niya. Panoorin mo siya. Nakita nyo, nag-ex. Bella. Tingnan siya, frustrated siya. Dagdag ko lang, sa mga tungkol sa Malacanang. What's your name? Ang kayong nabinggamutan? Ang Ah, Bakit pinipigilan? comment, dapat pinipigilan. Malakas kami kumain. Lumpia! Lumpia kayo! Gusto namin kinakain? Lenso! Siya kasi Pero nakakasiligan. kasi yung nagmamando sa kanya eh. Alam mo, laki ng pasalamat natin kay Maharlika. Dahil kung hindi Ate mo, pinipigil. hindi sana tayo nagkaroon ng isang pili na ayaw natin sa... Ayaw natin sa... Bangag! So,
tawag natin si Maharlika, hindi lang Dragon Lady, kundi hashtag Bakat Lady. Ayun. Okay, tanggalin ko na yan. Okay. You wanna hear the real story here? Ganito kasi yan. Actually, hindi ko naman kilala yung mga tao doon, mga organizers. Pero yung nagsaltang yun, kinompronta kasi namin yan. Ay, hindi pala ako. Paano ba nangyari dyan? Basta nalaman na kung sino yung taong yan. Alam mo, dapat hindi na, itatago na lang dapat ito kasi yun ang hindi maganda. Pero dapat yung malaman kasi maraming mga information na nakarating. Ako kasi, ayoko na lang mag-name names. Nung second day pagdating ko dito, may nagtanong sa akin, isa sa mga organizers, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, sabi ganun, magsasalita ka ba? Parang ganun. Magsasalita daw ba ako sa birthday ni Inday Sara? So ako naman, alam niyo mga kababayan, mga palangga, pag pumunta ako sa event kahit kanino, hindi naman ako nag-i-expect o pagsalitain mo ako or hindi. Hindi naman tayo nagbibida-bidahan dito. Okay? So, nung tinanong ako, mabait naman yung tao, tinanong ako, siguro nautusan lang. Kaya nga kailangan malaman namin kung sino ang nag-utos o handler ng mga ito. Ang sabi ko, okay naman ako na magsalta o hindi. Ganyan. So, long story short, hindi ako kasali sa program. Okay? At hindi naman ako nag-expect na kasali ako sa program. Actually, hindi ko naman pinangarap na kailangan magsalita ako kasi everyday naman nagsasalita ako. I have my own platform. Hindi ko na kailangan magkaroon ng patunay. Okay? So, ganyan. Recently ko na nga lang sinabi kay Spoke siya eh. So, nung nagsalita pala ako, nung tinanong pala ako na, Miss Maharlika, ano sabi niya? Sige, mauna ka magsalita. Sabi ko, naku, ayoko na magsalita, si Hari na lang. Pero, wag lang yung bangag-bangag. Kasi birthday daw ni Inday. Ako naman, I was so tired. I'm too busy galing sa trabaho, sa biyahe and everything. So, hindi ko na na-absorb lahat kung ano yung intention ng message. Ay sa akin, okay, fine. Hindi ko naman to event. Ano bang gagawa, di sumunod. Diba? Sumunod kung ano yung rules. Okay, so kaya nung nagsalita ako, napansin nyo, maiksi lang ang sinabi ko. It's all about birthday ni Inday, pasasalamat sa mga OFW, napakaiksi lang. Alam niyo naman mahaba ako magsalita, di ba? So ngayon, mga 5 minutes lang yata yun. Wala namang pumigil sa akin doon kasi nga, nabisuhan na ako na wag magbangag-bangag. O sabi ko naman, nung time na yun, hindi ko naman naisip na they are suppressing my rights, my freedom of speech. So ngayon, hanggang sa tuloy-tuloy na nga yung mga eksena doon, hanggang nakita niyo yung video na yon, na pinipigil si Spokes Hari. Nung nakita ko yung video niyan, doon ako nasaktan for Spokes Hari. Kaya inalam namin kung sino mga promotor ng mga kadyotaan na yan. Okay? So, alam nyo, ang birthday ni Inday, kahit nangampanya si Inday, di ba, nung nangampanya siya, pinapaalis na si Mangga, sige ma'am, malis ka na, magsasalta na ako tungkol kay Bangag, di ba? Sa kapatid mo. Then, si Basti, nakita nyo, tuloy-tuloy. Hindi ko lang halos napakinggan lahat ng mga speech. Pero bakit, ang question ngayon, bakit si Hari sinisensor at ako? Kasi narinig ko doon sa mga organizers, ito lang naman katanungan ko. Nagregalo si Amy ng 3 lechon sa birthday ni Inday. At ang mga OFW dito, hindi lang, di ba nakita nyo kahapon may 2 lechon kami. Okay? Ang punto ko lang dito, ang tanong ko, kung nagregalo si Amy ng lechon, sino ang tumanggap ng pera para pambili ng lechon? Ang question ko, may pakimkim ba si Amy doon sa bumili ng lechon para sabihan na huwag siyang banatan, huwag siyang boljakin? Okay? So, makakasama ko yung mga organizers dito. Kaya nga for sure manonood sila ngayon. So, kinonfirm namin, kasi ang dinadahilan ng batang yan, bata pa yun, ng babaeng yan, utos daw ng OVP. So, kinonfirm namin, walang utos ng OVP para i-cut off si Hari. So, ang tanong, sino ang nag-utos?
Bakit ayaw niyong mapahiya si Aimee? Mapahiya magsabi ng bangag. Sabi nga ni Harry, 58 years old na siya, di ba? Ayaw niyang, ngayon lang siya parang nasupil yung kanyang karapatang pagpapahayag. Ngayon, yung mga organizers, alam nyo na sino ba kayo? Para ba kayo kay Pangulong Duterte? O para kayo kay Aimee Marcos na ayaw siyang masaktan? Are you conniving with Aimee's team? Kasi kung si Vice President Inday Sara, hindi niya kami pinipigilan. Nasa loob ako, gusto ko lang sabihin sa inyo, nasa loob ako nung tent. Okay? Nandun si Inday Sara. Nagkukwentuhan kami, kinukwento ko kay, ano yung pinagkwentuhan namin ni Inday Sara, ang dami kasing kwento eh. Tungkol sa mga kaso. Alam mo, kinukwento ko kay Inday Sara nung nasa restaurant kami. Ando dun si Aimee, yung kay distressed mother na kinidnap ni Lisa. Kaya pinilapit ko kay Aimee, ayan o, kinidnap ng kapatid mo, ni Lisa Marcos, ganyan-ganyan. Pinigil ba ako ni Inday Sara? Na ay Marlica, huwag ka ganyan kasi birthday ko. Walang ganun. Dahil si Inday Sara, ina-accept niya lahat whether hindi kayo magkaroon. Si Kong Marcoleta ba? At saka, Kong Marcoleta, if you're listening to me, ayaw ko na lang sabihin yung iba pa. Hindi naman sila nag-usap nila, Aimee doon. Dahil I can feel na buwisit din si Kong Marcoleta. I can feel Attorney Picoles, buwisit din siya kay Aimee. Pero it's respect dahil they're showing respect kasi nga, pare-pareho silang bisita like ako. Para kami invited. Kaya nga ang question ko dito, although may mga volunteers kasi, mga organizers naman talaga na they're spending their time. Actually, hindi ko naman talaga sila kilala lahat kasi hindi naman ako pumunta dito para makipag-away o makipagbidabidahan. Kaya lang, nung nakita ko yung video at na-rule out namin na walang utos ang OVP. So, ang question ngayon, sino ang naghawak ng pera na pambili ng lechon ni Aimee Marcos? Meron bang pakimkim? Kaya pinatayan nyo kami ng mikropono? Yun lang yung tanong. Sabi nga ni Harry, mag-aral kayo ng political whatever, may term si Harry. So, masakit dun. Alam niyo si Harry, si Spokes Harry Roque, di ba? Siya yung parang political figure na nandito na naka-asylum seeker na siya. Di ba? Sabi nga ni Harry sa akin, Arlica, pag dumating na yung mga, like ako daw, kami, nila Inday, ganyan-ganyan, sabi niya, parang, ano na siya, yung, kasi syempre araw-araw siya nakita ng tao. Sabi ko, no, Spokes, sabi ko sa kanya, you're here kasi, for PRRD. Okay? You're here for PRRD. Ngayon, sabi ko, your role is i-pacify yung mga eksena dito para ang mga tao hindi magkakaroon ng mga eksena at magmahalan sila kasi ang mga OFW galing ng Norway, galing ng UK, galing ng iba't ibang bansa, tapos magkakaroon lang ng mga eksena ganyan, di ba? Ang kawawa dito si PRRD kasi syempre masaya si Pangulong Duterte na nalalaman po na ang mga Pilipino ay pumupunta dito. Sabi ni Back to Common Sense, sabi ni Palanga, someone was protecting Aimee. You mean? I don't know kung sino nagpo-protect. No, you're talking here, di ba? So, ngayon mga Palangga, ang question dito, sino ang ako ina-analyze ko bakit kayo? Should I mention your names? Bakit yung protektado si Aimee? Kumita ba kayo ng pera sa kanya? Kung bakit si Baste hindi nyo pinigilan, hindi nyo sinukla yung bibig ni Baste? Kung mahal na mahal nyo pala si Aimee. Kasi may tumawag sa akin kanina na merong sa loob, isa daw sa wala siya dun pala sa loob. Pero meron isa sa mga volunteers na organizers, not Aimee, but yung mga makakaliwang grupo na trying to spy or whatever. Okay? Merong makakaliwang grupo kasi sinabi ni sa akin yun na madaming makakaliwang grupo. Sabi nga niya, Mother, Ma'am Shi, mag-ingat ka. So ako ang question ko, putang ina, alam nyo,
Bakit may pag ganon-ganon? Kung ang explanation kasi nila pinahinaan lang daw ng volume. Pinahinaan lang daw ng volume kasi ano si Inday Sara press con. Bullshit yun. Huwag tayo maglokohan. Ayoko na lang kayo pangangalanan pero BS yun. Ang senyas ng hinaan ang ang sound like this or hinaan, paano ba yung sound? Like this, dahan-dahan lang. Hindi yung ganon. Ang tawag dyan, gurgur. Di ba? Madam, yung live mo nung 31, may kumausap kay Amy na ang sinabi ay, sa time sa murder, ano daw? Sabi ni Apple, Madam, yung live mo nung 31, may kumausap kay Amy na ang sinabi, sa Amy, supporter kami ni Bongbong, tumingin lang sa Amy. Ulitin nyo, panoorin, makikita nyo at marinig. Naka-jacket na si Amy na black, yan ang tingnan nyo. Meron ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi, alam mo, naging busy ako, doon, nagpagtsikahan ako doon. So, dito sa Dahig, alam nyo, marami kasing sumama din ang loob dahil sa hindi maganda yung treatment. Alam nyo, yung iba kasi, yung ugali nyo sa Pilipinas, huwag yung dalhin sa ibang bansa. Huwag yung dalhin sa ibang bansa. Yung feeling nyo, what? You're up, ganyan. Huwag yung dadalhin dito. Okay? Dahil hindi yan maganda. Ang kawawa dyan si Pangulong Duterte. Kung ang Inday Sara nga, alam nyo, halos lahat gusto kayong pagbigyan ni Inday Sara mag-picture. Okay? Sana lang, ako advice ko sa mga organizer, huwag kayo magbida-bidahan. Okay? Dahil di naman to about sa inyo eh. This is about PRRD. Nakakabwisit lang, tignan. Tsaka huwag na kayo magsinungaling, huwag na kayo magdepensa na pahinaan. Di ba? Ano nga sabi ni Baste? Nagdadaldal si Baste patungkol sa bangag-bangag, di ba? Pero pa nga siya binanggit. Alam mo, nakakatuwa, maloko nga. Tagang they're very straightforward, no? Si Baste, sabi niya, yung tatay ko, ano masabi niya doon? Sabi niya, may nag-aantay ng mga bigaon sa labas. Natawa nga ako doon. Nakakatawa si Baste. Very, very straightforward. Okay? So, yan. Wilfredo, no, hindi ko naman kilala talaga yung mga organizers, hindi ko sila talaga kilala. In fairness doon sa mga volunteers, alam nyo, I just don't know, yung mga volunteers talaga, alam nyo, ang dami kong na-meet kanina, si Europe Pinoy Network, tama ba? Europe Pinoy Network. Bumili pa siya nung parang, ano tawag dyan? What do you call that? Parang van, nakalimutan ko yung van, may nag-sign ako kanina. RV, okay, para magkaroon ng CR, ng restroom, ang mga kababayan natin. Kasi walang CR dun sa Duterte Street, malayo pa, yung mga elder natin, pag naihi, kawawa naman, mga bata, walang maiihan. Yung iba, nandun lang sa iba, nag-ihi in the past. Pero may mga volunteer tayo, katulad ni Madam, na bumili ng RV ng sarili niyang pera para makapag-CR. Alam niyo yun, dapat ang mga Pilipino talaga na na-appreciate mo. Actually, lahat ng Pilipino doon, whether nagbili ng RV, nagdala ng pagkain, katulad ni Hazel, ni Perla, ang daming dadala doon. Libreng kape kami and everything. Si Palangga. Alam mo, lahat yun ang pumunta doon. We have to appreciate them. Hindi po pwedeng maghati-hati. Di ba sinabi ni Pasti kanina? Parang hindi pwedeng, kasi mga divide and conquer. So ako, dito, bisita lang ako. Hindi ako pwedeng mag-ipal-ipalan sa pag-organize. Unang-una, hindi ko naman kaya mag-organize dito. Diba? Ako lang ay nagpakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Kasi hodang aakyat ako ng stage o hindi yun big deal sa akin. I can talk 24/7 dito sa channel ko. Diba? Walang Marcos na hindi traidor, kaya dapat dumistansya na si Inday kay Amy, sabi ni Salmen Janet. Oo. Ngayon, ang question ko lang dito sa mga batang ito, kasi mas bata to sa akin, huwag kayong magpapabudol muli. Bakit ba protektado niyo si Amy? Ano nakakaya sa bangag? Niwi, ano kayo, holy?
Ayaw nyo marinig ang mga bangag-bangag? Putang ina, kinidnap na si Pangulong Duterte. Protektahan nyo pa yung mga bangag. Oh, pinadukot na. Tapos nahiya kayo kay Amy na tawagin na bangag yung kapatid niya. Eh, you're not for Duterte. You are for Amy. Or maybe you have Pakim-Kim from the Sukli of Lechon. This is just my question to you. 3 lechon ang binigay niya ng birthday. Oh. Noily, lalabas ka ng 10 lechon charge sa credit card mo. I mean, di ba, nakakapagtaka lang. Bakit pinutol nyo si Spokes Harry na nagtsatsaga doon, samahan kayo? This is not about you, mga darlings. Bagito pa kayo. Huwag kayo magbida-bidahan. Huwag kayo mag-ekis-ekis. Nakakajutang dyan na lang talaga. Hindi maganda pinakita ninyo. Alam niyo kung bakit? Nakikita kayo live. Ang daming nakakuha ng video. Hindi nyo ba naisip yung ginawa ninyo? Pwede naman kayong lumapit. Excuse me, Spokes. Diba? Pwede naman pabulong ng konti. Pero yung bastos yun eh. Alam mo yun, I'm not supposed to say something dahil nagsalita na ako kanina. Pero habang pinapanood ko yung video, nakakabastos talaga kung sino nag-utos niya. Alam nyo, nangyari na sa akin yun. Nung first time ko dito, birthday naman ni PRRD. Okay? May pumigil din sa akin. Pinatayin ako ng mic, huwag niyo akong gawin tanga. Kunyari, naubusan ng gasolina ang generator. Huwag na tayo, hindi ako tanga. Don't know who you are. It's about distressed mother. Ayan, total, nagsimula na ako. It's about distressed mother na kinukwento niyang kinidnap ang kanyang anak. Di ba pinatayan niyo ako ng mikropono? Pinatayan niyo kami ng mikropono? In-approach pa nga ako ni Senator Robin Padilla, di ba? Hindi lang nakita yun. I have complete videos. Pero okay naman kami. I don't know sino nag-ano sa kanya. Di ba? It's also about Marcos. So saan kayo? For Marcos or for Duterte? Yeah. Sinabi niyo, kunyari, naubusan ng gas pag gasolina. Ano tingin niyo sa amin? Tanga? Ano kayo? Oh, hindi na dapat tapos na sana. Inulit niyo na naman eh. Tangay na eh. Inulit niyo. Sino pinoprotektahan niyo? Si Amy? Takot kayo na malaman ng taong bayan na si Lisa Tanas at si Bangag ay nagpakidnap? Oh. So, sino dito ang tao ni Amy sa dahig? Sino? Sino ang inutusan bumili ng lechon? Binigyan ba kayo ng pakimkim ni Amy kaya ayaw kayo? Hindi dahilan yun na OVP. It's bullshit yun. Hindi OVP. Dahil na-confirm na hindi OVP ang nag-utos para pigilan si Harry magbangag-bangag at mag-ingiwi. Oo. Huwag tayong magaguhan. Ako, kahit may picture ako, ang dami kong picture sa family. Post ko ba? Yung post ko rin yun. Wala lang akong time. Ang dami ko kasing ginawa. May picture man ako, hindi ko gagamitin yun for whatever. Kayo, yung ilan, I'm not saying, picture nyo, saan nyo gagamitin? Sige nga. Si Amy, si Vice lahat hindi niya pinipigilan yung mga supporter Amy kasi meron siyang tsaka tulad ni Bangag na nagka-cancel culture. Alam ni Inday na binuboljak namin ni Harry si Amy. Nag-meeting nga sila, nag-lunch nga sila. Oh, pinigilan ba? Pagbabangag ni Bian, buboljakan si Amy Marcos. Walang ganun. Tapos kayo epal ng ganyan. Kaya ang tanong, sino ang tao ni Marcos sa dahig? Sino ang bumili ng lechon at binigyan, baka lang binigyan ng split? Epal. Kasi kung Duterte kayo, dapat magkakaisang alignment tayo. Dahil alam niyo ang nagpakidnap si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. So ayaw nyong, di tangay na, huwag na kayo mag-volunteer. Doon kayo sa Malacanang ng mga bangag. Ito ang katotohanan ng kwento dito.
Ay, pinalagpas ko na lang sana. Kasi naging masunuri naman ako. Kasi hindi ko nga if birthday yan, birthday, pero nakita nyo naman. Even kung Marcoleta, even attorney, I don't know, hindi ko kasi ipaalala ko sa inyo, yung mga organizer, alam nyo, hindi kayo kasi alam ninyo, wala man lang ni isa nag-sorry sa inyo kay Harry Roque, wag na sa akin. Wag na nag-say sorry kay Harry sa ginawa niyong pagpatay ng mikropono. Binastos niyo ang kaibigan ni Inday. Roque is here because of PRRT. Nung si PRRT dito ay lumipad kaagad si Harry dito na sa kabila ng gusto siyang gurgurin ng mga bangag. Dito eh. So, wag niyong walang isa sa inyo. Okay? Hindi pa-level si Harry Roque in terms of experience and brain. Wala ni isa sa atin. I learned so much from Harry Roque. Huwag yung bastusin yung tao. Hindi porket mabait, welcome kayo lahat sa apartment, nagluluto pa yung tao, actually pinagluto and everything. Baka okay naman yung signal ko. Shopee pa rin. Buti pa si Attorney Harry nandito, sabi ni Palangga. Okay, ni Toyens Tacloba. Nakakaloka. May nag-comment kanina. Ayan. May nag-comment kanina. Ayan, okay, Shopee pa rin. Nakakonect na ako sa computer ko. Kaya nagurgur si Harry Roque. Yes, sabi niya sa pagsuporta kay Pangulong Duterte. Totoo yan, sinabi yan hindi. Mahina pa. Mahina pa yung audio ko. Ano sinabi?